then Senador Marcos Jr. Ah, Wala pa po ba sa inyo yung mga litrato at saka yung mga kopya na affidavit? Ito ang Wow Trending. PIDEA agent nagsalita na at matapang na sinagot lahat ng mga nagsasabi na peke ang pre-operation report na hawak ni Maharlika, lalo na mismong ang tanggapan ng PIDEA pa ay nagsabing fake news at AI generated ang hawak ni Maharlika na kopya. Sa isang interview kay PIDEA agent na si Jonathan Morales, sinabi niya na bago siya gumawa ng report ay kinumpirma muna niya ang kanilang informante kung ito ba ay totoo at hindi gawa-gawa lamang. Dahil dito, ipinakita kay PIDEA agent Jonathan Morales ang mga pictures na hawak ng informante. Dito, kumpirmado na si Presidente Bongbong Marcos at Maricel Soriano di Umano ang nakita niyang mga malalaking personalidad na iprinisinta sa kanya ng kanyang informante. Kita daw sa litrato na habang sumisinghot ng puting pulburon ay nag-iinuman pa. Nung tanungin naman ang PIDEA agent na si Jonathan Morales ni Maharlika kung sino ang taong pumigil sa operasyon ng PIDEA para hulihin na sana ang nooy senador pa lang na si Presidente Bongbong Marcos at si Diamond Star Maricel Soriano, sa April 30 na lang daw niya sasabihin sa mismong Senate hearing. Ayon pa nga kay Jonathan Morales na noong napanood daw niya na isiniwalat ni Maharlika ang kopya ng pre-operation report ng PIDEA, sumulat daw siya kaagad sa PIDEA dahil gusto din niyang mapanagot ang tao kung sino ang taong nagpadala ng kopya kay Maharlika. Kanina sa live interview ni Maharlika kay PIDEA agent Jonathan Morales, umabot ng 21,000 viewers. Wow! Sobrang natuwa naman ang mga netizen sa pag-interview ng PIDEA agent na si Jonathan Morales kay Maharlika at sumaludo sa katapangan ng PIDEA agent, at ito ang kanilang komento: sana bigyan ng witness protection si Sir Jonathan Morales. I salute you sir, sana all ganyan katapang. Thank you po Sir GM and Madam Maharlika for this huge revelation on how narco-politics headed by BBM going on now. Please Madam Maharlika, pagibigyan ng proteksyon si Sir GM and his family by contacting your police friends sa Pinas. Maraming tao ang niloloko na budol ng Pangulo ay ibinuto dahil sa kasamaan ginagawa sa mga tao. Kung maganda lang ang ginawa ng Pangulo, kahit bangag ay ayos lang sa mga tao. Asawa ang nagpapatakbo at mga kasamaan ang ginagawa nito. I can't wait to see Mr. PIDEA agent sa Senate hearing and hoping na hindi magbago ang kanyang paninindigan, pagsisiwalat sa katotohanan. Basta dobleng ingat po, I'll pray for your safety. Grabe ang kapal ng pagmumukha ng administrasyon ng BBM na binubuo lamang ng tatlong halimaw na si Martin Romualdez at si Liza Araneta. Darating ang panahon na mananagot kayo sa pinaggagawa nyo at hindi natutulog ang mga taong bayan na siyang huhusga sa inyong pagsasamantala sa mga Pilipino. Hinugot yan ni Lazo at itinago na yung mga pictures na sumisingot sila ng pulburon. Jonathan Morales. Sir, gusto ko lang i-identify nyo itong pirma ninyo sa dokumentong hawak ko. Kung nakikita po niya, yan po ba ay pirma nyo, Mr. Jonathan? Opo, pangalan ko po yan at firma ko. Okay. So bago niyo po sagutin itong mga dokumentong ito, for sure excited ang mga Pilipino, nakilalanin muna kayo. Kayo po ay dating PIDEA agent. Kailan po kayo nagsimulang magtrabaho sa PIDEA, or kung dati ba kayong pulis, pakibigyan mo niyo po kami ng background ninyo, sir. Dati po akong pulis at ako ay na-recruit sa Philippine Drug Enforcement Agency ni dating PIDEA Director General Junicio Santiago noong 2009. Okay, 2009. So nagsimula kayo sa PIDEA 2009. Hanggang kailan po kayo, from 2009, kasi I believe wala na po kayo sa PIDEA ngayon, di ba? Ilang taon po kayo nagsilbi sa PIDEA? Bali, humigit kumulang sa 5 taon.
5 taon. Anong year? So, 2009, 10, 11? 2013 po ako nawala sa PIDEA. Bali, napag-initan po ako doon. 2013 kayo nawala sa PIDEA. So, 2013 na pag-initan kayo. Isulat ko lang po muna, mamaya na natin i-discuss kung bakit kayo napag-initan, ano? Gusto ko po kayo munang kilalanin. Okay? So, before po ba kayo sa PIDEA, saan po kayo galing na sektor ng, private practice? Saan po kayo dati galing? So, bali, investigador po ako sa PNP ng araw. Nung na-recruit ako sa PIDEA, gawa nang nagkaroon ng vacuum nung panahon na nire-recall yung mga ibang law enforcement units sa PIDEA noon. Kaya isa ako doon sa na-recruit ni Gerald Santiago para maging ahente doon sa PIDEA na. So, nung nasa PIDEA po kayo, ano yung pinaka-assignment ninyo? Ano yung pinagkakabalan nyo during your 4 years o 5 years? Opo. Bali, naging ano po ako, no? Naging operatiba, naging team leader, at naging hepe ng investigation, ng Intelligence and Investigation Service. Okay. So, kanina po sinabi nyo na pag-initan kayo noong 2013. Paano po yung napag-initan kayo, sir? Ito po yung mga, paumanin po. Kasi kung mamarapatin po ninyo, ay meron po kasing darating na Senate investigation at siguro yung doon ko na lang po sasagutin yun. Ngayon po, Okay. doon sa mga iba itatanong nyo po, baka yun pa pwede ka po sagutin. Okay. What keeps heart glowing through the day? Marapatin po ninyo. Okay, sir. Okay, naintindihan ko po. Sige, didiretso na po ako, sir, sa aking tanong. So, gusto ko lang po i-identify po ninyo yung itong mga dokumentong ipapakita ko sa inyo. Familiar po ba kayo dito sa dokumento na ito? Opo, yan po yung pre-operation report na isa sa mga tawag dito, nung PIDEA Manual of Operation bago magsagawa ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Okay. So, ito po ay dated March 10. Alright? Familiar po ba kayo dito sa mga dokumentong ito? Yan po yung yung cover letter doon sa ginawa kong pre-ops at saka yung authority to operate para po doon sa aking boss. Okay. So, ito po, sir. Familiar kayo dito? Kasi may pirma Yan po niyo. yung authority to operate. Nakalagay po dyan yung yung mga vehicles na gagamitin para doon sa operation. Okay. At saka So, yung duration ng operation. So, sir, sa makatuwid, ito pong mga dokumentong itong hawak ko ngayon na ipinakita sa inyo na may pirma nyo, hindi po siya AI. Ano po ang ibig nyo sabihin doon sa AI? Artificial Kasi, Intelligence. Hindi ho ako pamilyar doon sa mga ganong Okay. Okay, sir. So, kasi po, nung inilabas ko po itong mga dokumento nito sa aking Facebook account, dahil ako po ay nabigyan nito ng mga random, ang tawag ko nga po, puting aso, informante, na sinasabi na si Marcos Jr. ay muntik ng ma-raid noong panahon na ito, noong 2012, noong 2012, pero nung inilabas ko po ang dokumentong yon, ay sinabi ng PIDEA chief na sila, so na ito daw po ay AI generated or fake or gawa-gawa lang using the new technology. Ibig nyo bang sabihin yung AI generated, computer generated? Yes, computer generated, not original, peke, gawa-gawa ni Maharlika.
Ito po ba, Ay, ginawa ito. ko ba sa tingin niya? Hindi po, sa pagkakatanda ko nga po, ako po yan. Kaya lang, meron ho kasi akong, dyan sa mga dokumento na nauna nyo nang naipresenta doon sa publiko. Kasi po, meron tayong tinatawag na, yung revelation of secret. Kaya ako sumulat doon sa Philippine Drug Enforcement Agency at sinulatan ko si Director General Moro Lasso patungkol po doon sa declassification Hanggang ng wala mga nalilayan nga ay sunod classified information na naandyan sa mga dokumento yan. Ito Yes, pong, sir. yan pong mga dokumento nyo niya, pagpaumanhin po ninyo, yan po hindi po para sa sa publiko. Yan po ay dapat nasa pag-iingat ng gobyerno, lalo na kung sa intelligence unit, kung saan po dapat nandun yan. Yun Okay. po, ganun po yun. Kaya nga, sumulat po ako para papanagutin yung mga taong nasa likod ng pagpapakalat yan at para na rin po maiwasan, maulit yung mga ganyang kahalintulad na Ngayon po, dahil nga ganun yung kagrabe, yung nailabas, yung na yan, Ngayon, ang po ng aking sulat ay magkaroon ng accountability. Yung mga taong nagpabaya dyan sa mga dokumentong yan at doon sa mga tao na dapat ay mayroong tungkulin para ipatupad yung batas o mandato na iniatang sa kanila. Patungkol po dyan doon sa mga taong nandyan po bilang subject ng operation ng PIDEA. Okay. Sir, bago po tayo dun sa letter ninyo sa Kailas at sa Senado at sa Presidente, gusto ko lang pong isa-isahin ito mga dokumento na ito. Dito sa cover letter, sir, kasi napansin din po ng netizen ito, kaya pinagdudahan din nila na ito daw ay AI generated. Unang-una po dito, ang address ay magkaiba. Alright? Dito sa pre-operation letter, magpunta muna tayo sa memorandum, yung cover letter na sinasabi ninyo. So, nakalagay dito for Director IIS. Ano pong ba ibig sabihin ng IIS? Remind me. Investigation. Intelligence Investigation Service po. Okay, intelligence. Okay, that's good. So, subject, reported nefarious activities of Maricel Soriano and Maria Bongbong Marcos, alias Bongit, March 10, 2012. So, natatandaan niyo po itong memorandum na ito. Oh, Okay. Sabi dito sa cover letter, this has reference to the reported nefarious activities of Maricel Soriano and alias Maria of Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos alias Bongit with unknown address. Number 2, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequent seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above-cited condominium. Okay? So bago ko tapusin, dito po kasi sa pre-operation report, ang nakalagay po kasi na address dito ay 4C. So, dito sa covers 46C, ano po ba talaga ang tamang address? 46C. So, ito po ay typographical lang dito sa Opo, pre-operation nangyayari report. naman po yan. Okay. Alright. So, ituloy ko 46C. dito, sir. Yung dito sa cover letter, yung memorandum na. Number 3, nakalagay dito, recommendation approval of the attached pre-operation report / authority to operate, to conduct casing and surveillance, to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted.
Okay, sir. Then, nakapirma po kayo dito. So, sa makatuwid, hindi po siya AI. So, ang tanong ko, bago po ba isinulat ang memorandum na ito na nakasaad dito, nakasalaysay, base sa mayroong confidential informant na pumunta sa inyo, ano po ba ang dalhin niyo po kami doon sa panahon na yon na bago itong tinay itong memorandum na ito. Ano po ang nangyari bago kayo nag-create nitong memorandum na ito? Ganito po yun, ano. Ang usual na ginagawa namin dyan, ini-interview namin yung, ano, no, kung sino yung agent on case, ano, dun sa, ano, no, sa confidential informant. Sa kaso niyan, sa pagkakatanda ko, ay kinunan ko ito ng, ano, no, ng deposition of witness. Kaya ko po sa ano no, nanigurado din ako nung panahon na yon gawa ng sa bigat ng mga personalidad na ipinakita sa akin na downloaded computer printout ng mga litrato. Talagang ano no, kaya nagpasya ako noon na i-reduce ko siya doon sa source statement at kasabay na rin nung paghamon ko doon mismo sa confidential informant na kung handa ba niyang panumpaan at lagdaan itong ano no, itong kanyang ibibigay ng impormasyon. At yun nga nangyari no. Bali kinunan ko siya ng statement na umabot kami ng gabi nung kinunan ko siya. At yun, matapos dun, ginawa ko yung memo. And kinabukasan nga, no, nung ano na yun, nung araw na yun, ginawa naman itong pre-ops at saka yung authority to operate para makapagsagawa sana kami ng casing and surveillance. And pati doon sa aking instruction, doon sa confidential informant, for him na makakuha kahit man lang sample o maliit na ano, kung ano man yung makukuha niya na sinasabi ng powdery substance ayon sa kanya available dun sa lugar o dun sa area. Kaya yun sana yung mangyayari doon. Kaya yun yung purpose ng authority to operate at ng pre-operation report para at least magkaroon ng ano, masunod namin yung presumption of regularity in the performance of our official duties. Para pagpunta doon, pag-deploy ng tao, nandun sa loob, meron kaming pinanghahawakang dokumento na lehitimo yung aming trabaho. Okay. So, nung pumunta po yung informante sa inyo, syempre bilang isang PIDEA agent, hindi naman kayo basta-basta nagpapaniwala na, si ganito, si ganyan, nakita ko, na walang sapat na ebidensya. Nabanggit nyo kayo na pictures. Meron po ba kayo natatanda ang mga litrato o video na ipinakita na yung nabanggit na pangalan na artista na si Maricel Soriano at then Senador Marcos Jr., meron po bang ipinakita sa inyo ang confidential informant na pictures na naka-attach dito sa mga dokumentong ito na supposedly nasa nakatago sa PIDEA, PIDEA office? Wala pa po ba sa inyo yung mga litrato at saka yung kopya ng affidavit? Wala pa po. Baka parating pa lang. So gusto ko po, meron pong litrato. Meron pong litrato, wala pong video. Kasi yung pong litrato na yon nanggaling po doon sa cellphone ng reporting o nung confidential informant. At doon nga po, kaya isa po doon sa naging motivation ng inyong lingkod para itong trabaho na ito ay idokumento, doon pa lang initially na-convince na ako na maaaring ay totoo yung report.
Kaya nga doon pa lang sa litrato, no, iba't ibang pagkakataon at iba't ibang okasyon na anak nung makita ko yung litrato, yun pa rin. Pero sa kabilang banda, nung ipakita niya yung litrato, isa-isa ko talagang tinanong yung confidential informant during nung pagkuha ko ng kanyang testimonya. Pina-identify ko kung sino ito, sino ito, sino ito. Meron siyang nakilala, meron siyang hindi kilala, o meron siyang hindi pinangalanan. Katunayan, yung iba ron talagang nilagyan pa niya ng pentel pen yung mga muka para yung kumbaga sa ano, no, iniingatan niya yung identity. Pero doon sa mga meron siyang mga nakilala at hindi ko muna i-reveal sa inyo kung sino-sino yung mga personalidad na naandun. Pero sigurado po kayo sa pagkakataon ninyo na nandun doon sa litrato, sa file, na i-file ninyo sa PIDEA ang mukha ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos? Opo, Nandun nandun. po. Nandun. Natatandaan niyo po ba kung mga ilang pictures yun? Lima? Mga 5 picture. Ibang pictures. So, doon po sa mga... Iba't ibang pagkakataon, iba't ibang location. Ayon So, doon when sa you say- confidential information. Ayon sa confidential at saka litrato, doon po ba sa litrato, kung babalikan natin, nakikita na may mga sumisinghot? Type, more or less type yun. So doon po sa litrato, kasi dito, based dito sa report nito, allegedly, frequently seen inhaling white powdery substance. So doon po sa picture na yon, meron silang sinisinghot na white powdery substance. Opo. Wow. Wow. So, grabe. So, ang tanong, ang pinakamalaking tanong, nasa PIDEA pa kaya yun? Opo. Kasi supposedly, nandun Doon po pa yun. iniwan yun kasi nung ito kaso po na ito, no, itinrato ko, ano lang naman para siyang ordinaryo, no, marami na rin kami nahawakan na malalaking kaso. Pag hindi natutuloy, dyan lang. Andyan yung nakapile yan dyan sa sa investigation division. So, gano'n naman po kami. Kahit yung mga case holders ng mga ongoing cases at saka yung mga case operational plan na namin tinatrabaho, no? Andun lang siya. Hindi naman kumbaga sa andun lang yun. Kaya ako talagang tiwala ako na ando. Kaya nagulat talaga ako nung mapunta sa inyo mapunta sa inyo. Yun yung isa ron sa sabi ko, parang may mali talaga, hindi po pwede. Kaya nga, ang sumulat ako, parang may managot. May managot dun sa mga nagko-custody nito, mga classified information na ito. Kasi, siyempre, yun may mga ongoing targets kasi. At saka, makakapahamak ng buhay ng ahente o ng sino mang inosente. Pero, yes, naintindihan ko po kayo. Pero siguro dahil sa sobrang galit na rin siguro ng mga taga-PIDEA mismo sa loob dahil sa malupit na nararanasan nila ngayon sa panahon ni Google.